Okay, bali meron na naman tayong gagawing isang Bluetooth speaker naman mga bro. Ngayon ang ating ibabahagi sa inyo ngayon mga bro. Bali ang naging problema nito mga bro, sabi ng may-ari ay ayaw daw mag-charge at walang power. Okay, so subukan nga natin kung ayaw talaga mag-power mga bro. Ito yung kanyang volume, saka yung kanyang on-off. Yan. Susubukan natin i-on mga bro kung wala siyang power. Okay, so i-on natin. Ayan, so hindi siya nag-on mga bro. Yan, wala pang display. Susubukan naman natin ngayon na i-charge mga bro kung magcha-charge siya. Susubukan natin. Kunin natin yung ating charger. So isaksak natin yung ating charger. Yan. Tapos salpak natin tong kanyang charger dito sa kanyang micro charging port o micro USB charging port. Ayan. Okay, so bali hindi umilaw mga bro yung kanyang red light na indicator dito. Ayan. Hindi siya umilaw. Okay, so ang mangyayari dito ay subukan natin buksan mga bro. Titignan natin. Subukan natin buksan ngayon. Okay, tanggalin natin itong pinaka-charger. Ayan. Tapos tanggalin natin yung mga kanya screw. Okay, bali natanggalan natin mga bro yung mga screw nya. Ayan, susubukan natin tanggalin to. Ayan. Bali ito yung kanyang battery mga bro. So pagka ganyan ang problema ng Bluetooth speaker nyo mga bro, ay i-check nyo muna yung kanyang battery kung mayroong karga o may laman pa. So check natin mga bro. Bali ito yung kanyang socket ng battery. Yun, may naka-indicate naman positive at negative. Okay, so subukan nating i-tester kung may laman pa yung kanyang battery. Ayan, i-on natin yung natin. Tester natin. Okay, test natin mga bro kung mayroong volta yung kanyang battery. May laman pa siya. So ayan lang mga bro, wala. 0 volt. Ayan. So ang susunod na gagawin natin mga bro ay ilalagay natin yung ating charger. Sasalpak natin. So nakasaksak na yung charger natin. So salpak natin to. Pinaka niya, kargahan niya sa pinaka niya, charging pin. Ayan. So naikon na natin. So ang mayayari ay titestin naman natin kung nakakarating dito yung voltahe ng charger natin, yung kanyang 5 volt, kung kinakarga niya yung battery. So i-check natin mga bro kung nakakarating dito yung voltahe ng ating charger dito sa terminal ng ating battery. So wala pa rin mga bro. Wala, hindi nakakarating yung voltahe ng ating charger. Subukan nating ihang yung kanyang battery. Ayan. So itis natin. So wala pa rin mga bro, 0 volt yung natin papuntang battery natin. Ayan. So check naman natin kung nakakarating dito sa pinaka charging pin yung natin, voltahe natin, kung pumapasok ba dito sa may pinaka micro USB charging port nya. So i-ground lang natin yung tester natin. Tapos ito yung kanyang positive. Ayun, so meron siyang 5 volt. Ayun,
So bali hanggang dito na lang mga bro yung kanyang 5 volts sa linya na ito. Pupunta rito. So bali yung voltahe na natitis natin dito mga bro. Ayan. Galing mismo dun sa pinaka charger natin. Ayan, wala yung galing dito sa pinaka charging IC nya. Dito mga bro, dito. Ito yung pinaka charging IC nya. Ayan o. So i-focus natin. Ayan. Bali pasok naman mga bro yung voltahe ng kuha natin, pinaka charging pin natin dito oh. Yan dito yung 5 volt natin, ayan oh, yung medyo makapal na yan, tapos may butas dun papunta dun sa pinaka charging IC sa regulator. Ayan dito mga bro, bali ito yung pinaka kunya oh, charging IC nya yan. So wala nang binibigay na 5 volt yung ating charging IC, kaya hindi na nagcha-charge yung ating battery. Ayan. So ang remedyo natin diyan mga bro ay kuha natin i-rerekta natin sa battery. Pero ituturo ko sa inyo, i-rerekta natin pero hindi siya ma-overcharge. Ayan. Panoorin niyo na naman mga bro hanggang dulo para magkaroon na naman kayo ng idea sa video ito. Okay. So bali dito sa terminal ng battery natin, yung positive niya wala nang pumupunta rito, galing dun sa pinaka charging IC. Okay, mayayari ay jajumperan natin dito. Ayan, para hindi na natin puputulin itong kuha natin, pinaka connector ng charger natin, gagamitin pa rin natin yung pinaka micro USB charging port nya, yung kanyang kargahan. Okay, so ang mayayari ay jajumperan natin mga bro. Tignan natin kung yung positive lang yung nawawala, jumper natin dito para makargahan yung kuha natin, yung battery natin. So bali yung pinaka battery nga pala niya mga bro ay kuha yun 3.7 volt. Bali dalawang piraso yung nandun sa loob. Bali naka parallel lang siya, parallel. Okay, so jumperan natin yun mga bro. Okay, bali apply natin mga bro yung pinaka positive, yun lang yung ating jajumper. Ito yung live natin. Yan, tapos lipat natin doon sa terminal ng battery. Applyan din natin yung pinaka positive ng battery. Okay. Tapos kapag nag-jumper kayo mga bro ay huwag nyo kalimutang applyan muna yung pinaka wire ninyo para madaling kumapit sa ating pagkakapitan. Okay. So i-jumper na natin yung sa live na 5 volt. Ayan. Tapos jumper natin doon sa pinaka positive ng battery. Balik ko na The Bluetooth device is ready to pair. Nagka-supply mga bro. So nakasaksak yung charger natin. Ayun oh. Yun, nakasaksak. Hindi natin pala natanggal. So nag-power na siya. So patayin muna natin. Titignan natin kung magcha-charge. So ibig sabihin mga bro, nakarating na sa terminal ng battery natin yung voltahe ng charger natin. Okay, so ilagay natin yung battery natin para ma-charge, para makargahan. So bali ang nangyari dyan mga bro ay rekta na yan, rekta. Pero may gagawin tayo dyan para hindi siya ma-overcharge. Ayan. So ang ibig sabihin yan mga bro, kaninang nakahang yung battery natin, tapos na-erecta na natin yung pinaka positive ng galing dito sa pinaka charger natin. Nasupplyan niya mga bro yung Bluetooth natin, kaya umandar kanina. Naka-on pala itong volume natin. Okay. So bali ang nangyari dyan mga bro ay direct na yan, dahil hindi na umilaw yung
pinaka light indicator ng ko natin, charger natin, dahil sira na yung kanyang pinaka charging module niya o charging IC. Okay, so antay lang natin mga bro habang kinakarga natin. So itis natin ulit kung nakakarating na dyan yung yung voltahe ng ating charger o nakakarga na yung battery natin. So lapit natin yung natin, camera. Ayan. So i-ground natin. Tapos check natin. So mayroon siyang 3 volt. Bali mayroon siyang 3.7. Subukan nating tanggalin tong charger natin kung nagkarga yung kanyang battery. Ayan. So mayroon siyang 3.2. Ayan, bali nag-charge siya mga bro. Subukan natin i-on ulit ngayon kung nakargahan na siya. Ayan, yun natin. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. So ayos mga bro. So patagalin lang natin yung charger natin para magkarga siya. Ayan. So bali pag ganyang nirekta nyo na mga bro, ang gagawin lang ninyo ay i-on lang ninyo itong volume nyo. I-on lang ninyo itong volume nyo, tapos hayaan ninyong nakapower na ganyan para hindi ma-overcharge yung battery nyo. Kung halimbawa inirekta nyo na itong charger nyo, hayaan nyo lang na nakaganyan nakapower para hindi ma-overcharge yung battery nyo. So ayan, bali yung mga bro, tinignan ko yung battery niya, doble, naka-parallel. Akala ko nga dahil doble yung battery niya, dalawa, akala ko naka-series, naka 7.4, pero hindi pala, 3.7 lang. Okay, so ayan, subukan natin ulit kung tanggalin yung charger natin kung may karga na siya. Ayan natanggal na yung charger mga bro. So subukan natin patayin, tapos yun natin. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, so ayos na mga bro. Ganun lang magrekta ng charger sa battery na hindi ma-overcharge. Hayaan nyo lang na nakasindi na ganyan kapag kina-charge nyo sa charger nyo. Okay, so ganun lang mga bro. Sana ay nakatulong na naman ang video ito at kita-kita na naman tayo susunod ng mga video ko. Okay, ayos.